2.85 billion pesos na i-release at naaprubahan ng ganun-ganun lang. Bakit napakalakas ni Secretary Mina Pangandaman kay Undersecretary Trygiv Olaybar? Or is it the other way around? Magandang araw mga kabayan. Bistado po ang isang DepEd Undersecretary na si Trygiv Olaybar na di umano'y bagman na Executive Secretary Versamen ng Office of the President. At hindi lang po yan mga kababayan po natin. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, mayroon pa di umanong kakaibang kasunduan itong mismo ang Secretary po ng Department of Budget and Management, Secretary Pangandaman, at itong sinasabing DepEd Undersecretary na tinutukoy na bagman na si Trygiv Olaybar. Naku po mga kabayan natin. Talagang itong gobyerno ni Marcos Jr. ay napakalaking sindikato. At yan po yung ating pag-uusapan. Bago ang lahat, huwag kalimutan muna i-like ang video ito. Baka sabihin nyo gumagawa tayo ng kwento. Okay, ito unahin natin. Balita mula sa Billionaire News Channel. Bagong pagdinig, bagong pangalan. Isa si DepEd Undersecretary Trygiv Olaybar sa dinadawit ngayon sa flood control scandal. Pero bukod sa revelasyong isang executive secretary umano ang humingi ng kickback, mas palaisipan kung bakit mabilis itong inaprubahan ng Budget Department. Narito ang agenda report. Tingnan nyo ha, isang malaking palaisipan kung bakit gano'n na lang kabilis aprobahan ng Secretary ng Department of Budget and Management. Diba? Dexter Ganibe ng Abante. Imbitado sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes si DepEd Undersecretary Trygiv Olaybar kasunod ng pagdawit sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Sino nga ba si Trygiv Olaybar? Grabe no mga kababayan po natin. Undersecretary po yan ng Department of Education ha. Baka sabihin nyo, Department of Education ni BP Sara. Department of Education na ngayon ay hawak po ni Secretary Angara. So, ang kanyang trabaho po ay Secretary, Undersecretary ng Department of Education. Pero ang tinatrabaho niya ay DPWH. Kakaiba rin oh. So, mayroon po siyang dual job. Undersecretary ng Department of Education at bagman sa mga proyekto sa DPWH. Sige, kilalanin natin ang gunggong na ito, no? Ang ihodiputa na ito na isang kawatan din. Oy, baka gusto pala magsalita, no? Shout out pala kay Secretary Sani Angara ng Department of Education. Ito ho, no? Nagmamalinis kayo at sinasabing malinis daw po, sabi ng mga Marcos supporters itong si Angara. Tingnan nyo, yung kanyang undersecretary ay bagman pala sa isang napakalaking sindikato. Batay sa impormasyon mula sa DepEd, 2012 nang magtrabaho sa Senado sa ilalim ng opisina ni Senador Bong Revilla. 2016 nang lumipat siya sa opisina ni nooy Senate President Edgardo Angara. Dahilan kaya noong nanalo si Senador Sonny Angara, itinalaga siyang Director for Political and Constituency Affairs ng Senador. Nang maitalaga si Senador Sonny bilang DepEd Secretary noong Agosto ng nakaraang taon, isinama at itinalaga niyang Undersecretary si Olaybar. So medyo malaki-laki na palang kinawat nito mga kababayan, no? Ay sa affidavit ni Bernardo, 2.85 billion pesos umano wow. ang hinihingi ni Olaybar noong nakaraang taon para umano sa Office of the Executive Secretary. Pero Office of the Executive Secretary, DepEd Undersecretary naman siya. Pagtatama ni Bernardo, Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya ay Executive Secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Oh, ilan ba Executive Secretary natin? Tangina itong si Bernardo na ito, no? Gusto pang pagbanggit ng pangalan, putang ina, pagtakpan pa si Versamen. hindi rin daw niya nakakausap ng personal si Executive Secretary Lucas Bersamin na mariinding itinanggi ang pagkakadawit ng kanyang tanggapan sa flood control scandal. Inabot lang daw ng isang buwan matapos nilang mag-usap ni Olaybar ay may nai-release na agad na Special Allotment Release Order o SARO para sa 2.85 billion pesos na halaga ng iba't ibang proyekto na ang pondo ay mula sa unprogrammed appropriations. Pero ang pinagtakaan ni Senador Kiko Pangilinan ay kung paano nakakuha agad ng SARO si Olaybar. To Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM.
So sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Si Budget Secretary Amina Pangandaman ay dati na ring nagtrabaho bilang Chief of Staff ng nooy Senate President Edgardo Angara, kung saan katrabaho niya rito si Trygive Olaybar. Di ba? So, may kwento pala, no? Dati na palang magkakilala, no? At malaki ang posibilidad na sila po ay talagang magkasabwat, no? Sa napakalaking sindikato ng gobyernong ito. Okay, balikan natin itong ipagpapatuloy natin mamaya dyan, no? Kasi ang issue po ng flood control, mga kababayan po natin, or anomalya sa flood control, ay hindi lang po, mga kababayan po natin, sa mga, ang issue ng ghost project ay hindi lang po sa mga maanomalyang flood control. Nandiyan na rin po sa road, sa farm to market road. Oh, ayan. Oh, nagsalita na rin ang isang tauhan ni Bongbong Marcos, no? Na si Secretary Laurel. Na may na-discover sila na farm to market road na ghost project na rin. And syempre, dahil ang Bilyar, no, ay kumakampi sa mga Duterte, kumakampi kay Vice President Sara, isa po sila ngayon sa pinag-iinitan at isa po sa ipapatawag sa ICI, IC Villar dahil may mga maanomalya daw po itong proyekto nung panahon ni President Duterte under po sa flood control. Naghahanap kasi sila, no, ng mabatuhan ng putik, ngunit hindi nila kayang ibato sa mga Duterte. Kaya mukhang sa mga Bilyar po sila buwabanat ngayon at dinadamay ang mga Bilyar ngayon sa issue po ng maanomalyang flood control. Babalikan natin mamaya yan, mga kababayan po natin. And of course, itong Aguado Street na ito, or Agudo, paano ba yan basahin? No? Para sa inyo, ako magbasa kasi Aguado yan eh. Aguado Street sa Malacanang, na tinutukoy na hinatira ng pera ni Master Sergeant Cotisa. Abay, totoo po. Mamaya, ipapatunayan natin yan na talagang bahay po ni Martin Romualdez at doon daw po sila naghati-hatian sa pera para kay Martin at pera para sa Executive Secretary. Okay, puntahan natin itong sa magpapatuloy natin sa issue po ng maanomalyang kontrata, maanomalyang kasunduan nitong Undersecretary Trygive Olivar at ni DVM Secretary Pangandaman. Talagang kailangan umano ito ipapatawag, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, dahil malaking sabwatan ito. Imagine mo, yung may hawak ng pera at nagre-release ng pera, abay mukhang kasabwat ng kawatan na Undersecretary sa Department of Education na tinutukoy na bagman daw po Executive Secretary Versamen. Mahaba-habang kwento ito. Now, sige, ibigay natin yung pagkakataon po sa ating magaling na abogado, si Atty. Vic Rodriguez. Na pagdinig. Alam ho ninyo, pati yung mga larawang naglabasan na nandoon ho, yung chairman ng Blue Ribbon kasama yung mag-asawang Diskaya. Mainit din pong pinag-uusapan yan sa social media. Si Ping Lacson kasama yung mag-asawang Diskaya. Yung subject of the investigation of the Blue Ribbon Committee. Malaking bagay po iyon. At nagpaliwanag yung chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson. Inamin niya na siyang araw po ay merong larawan at naganap daw po yan ay nung Marso pa nung kasisimula o kasagsagan ng kampanya, pero panay pagtanggi na. Yung social media platform, yung social media channel na at yung newscaster ba nating matawagan yun, hindi naman mukha newscaster yun, na malisyosong ang kanyang birada ay bistado ang misis ni ganito. Bakit ito ba'y linabas mo rin sa iyong programa? Yan din ba ang iyong opening line? Bistado si Senador Ping Lacson na nakipagtagpo sa mag-asawang Diskaya. Dapat balanse. Kung kayo ay para sa katotohanan at hindi nagpapagamit o hindi sadyang gamit ng kung sino mang politiko para manira ng ibang tao, dapat ilalahad din ninyo sa inyong programa. Wala naman kami inaasahan na gagawin niyo yun. Wala. Kanya lang po dito, buti na lamang may social media at hindi talaga maaawat maglabasan yung katotohanan kahit ano pang pagpipilit ninyo na supilit ang katotohanan. So ang ating pong pamagat, 2.85 billion sweetheart deal. The Secretary 2.8 billion po yun, mga kababayan natin. Tangina, no? Ang dami talagang pera ng
mga alipores nitong si Bongbong Marcos. Samantala po yung mga nilindol, bago natin ipagpapatuloy po si Atty. Vic Rodriguez, singit ko lang po ito para ipamukha natin sa mga putang inang mga magnanakaw na yan sa gobyerno kung anong pinaggagawa po nila sa ating bansa. Tingnan nyo po, kahit isang mga tent lamang sana, no, na komportable matulog yung mga tao. Tingnan mo, natutulog na lang po sila sa lupa, natutulog sa gilid ng kalsada, natutulog na nakabalot ng plastic. Dahil wala pong nag-provide sa kanila, no, ng emergency kit lamang, tent para sana sila ay mapahingan. Pero putang inang mga politikong ito, yung mga kongresista ito, yung mga magnanakaw na ito, ang sarap ng tulog nila sa kanilang mga hotel, no, sa Europa, na pinagtataguan ngayon nitong si Saldico, kung saan man ngayon natutulog itong Yodiputang Martin Romualdez na ito, at ilan pa sa mga congressman na mga involved, at itong mga pamilya ng mga magnanakaw, pamilya ni Bongbong Marcos, pamilya ni Martin Romualdez. Sana maranasan nilang mangyari sa kanila ito para masabi nila na ang hirap pala na maging mahirap dahil ninanakaw lang po ng mga politiko. At iyan ang itong topic natin ngayon, mga kababayan, no? Undersecretary ng Department of Education, pero nagtatrabaho kay Bersamin at kumukulimbat ng pera sa mga proyektong flood control. At hindi lang yan, no, sinasabing kasabwat umano itong si Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management. Grabe. Kahit anong pagmamalinis nila, ito ngayon, lumalabas po ang tunay nilang kulay at makikita natin na napakalaking sindikato ang gobyerno nito ni Bongbong Marcos. Sino pa yung matuwa, no? Sino pa yung natuwa, sino pa yung masaya sa pamumuno ni Marcos Jr.? Bakit nagkaroon siya ng mataas na ratings daw? Ano yon? Ghost ratings na rin after sa Ghost Project. Sino yung masaya sa pamumuno ni Marcos Jr.? Secretary Mina Pangandaman at ni Undersecretary Trygve Olivar. Bakit po mahalaga ito? Hindi po sila nagkaroon ng sweetheart deal dahil pareho silang nasa DBM. Si Secretary Mina Pangandaman ang kalihim ng Department of Budget and Management. Itong pinangalanan sa affidavit ni Roberto Bernardo ay si Undersecretary Trygve Olivar ng Department of Education, DepEd. Malayo po magkalayo po Bakit meron silang sweetheart deal? Yun po yung ating nais alamin at dapat ito ay ipatawag din ng Blue Ribbon. Tutungo po tayo dyan dahil nagpahayag ang Blue Ribbon, hindi raw nila titigil ang pagdinig anytime soon at tamaan na ang dapat tamaan, wala raw po silang pakialaman. Tingnan natin. Bakit kasi kung totoo yan, dapat muling ipresenta yung affidavit ni Robert Bernardo. Hindi pa po tapos ito Tama. Hindi pa po tapos ito. Ang dami pang katanungan at ang dami pang gustong magtanong at ang dami pang gustong lumabas. Ang dami pa pati yung mga katulad ni Sergeant Orly Gutesa ng dating Marine Corps Intelligence Unit ay naisong nang lumabas. Pag-uusapan din natin yan. Ipresenta muli itong affidavit ni former USEC Robert Bernardo. Ipatawag si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ipatawag itong Undersecretary USEC Olivar. Bakit? 2.85 billion po yung kanilang sweetheart deal. Sana all may pa-sweetheart deal po, Attorney Vic, no? Ang kakapal ng pagmumukha nila. Pero syempre, aasahan natin yan, mga kabayan. Kapag ipatawag yung mga ito, sabihin nila hindi totoo yan. Magdi-deny po yung mga yan. Ano ba ang relasyon ng DBM at ng DepEd para Yun ang dapat makabuo malaman. sila ng 2.85 billion sweetheart deal? Di ba? Yan ang dapat nating tanungin. Importante sapagkat magkaibang departamento, bagamat parehong nasa ilalim ng Executive Department, mahalaga ang papel na ginagampanan ng kalihim, alter ego of the President po iyan Lalo na yan, ang hinahawakan mo, Department of Budget and Management, managing the very limited resources, financial resources of the government. 2.85 billion pesos na i-release at naaprubahan ng ganun-ganun lang.
bakit napakalakas ni Secretary Mina Pangandaman kay Undersecretary Trygib Olivar? Or is it the other way around? Bakit napaka-influential ni Undersecretary Trygib Olivar ng DepEd kay DBM Secretary Mina Pangandaman? Baka may pinagtaanan o baka dating may pinagsamahan. Kasi nagkasama pala sila noon, mga kababayan po natin. Baka may pinagsamahan. Para nabuo nila itong sweetheart deal na nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Mahalaga. Pareho po silang nasa executive department. At higit sa lahat, nasa tarangkahan na po Nasa tarangkahan na ng Malacanang. Nasa tarangkahan na ng Office of the President ni Bongbong Marcos ang kontrobersiya ng anomalya ng paglustay ng daang bilyong pisong pera nating mga Pilipino. Taxpayers money po iyan. Kaya napakahalaga na magpatuloy yung investigation. Kinaladkad ang tanggapan ng Pangulo ng Office of the President sa pamamagitan ng nitong Yusek Trygib Olivar. Kilala na po nating lahat si si Secretary Mina Pangandaman. But for the fairness sake, ito na may public photo niya. Maaari niyo po itong i-check kahit diyan po sa Wikipedia, I think, na nakuha ito ng ating mga volunteer staff. Ito po yung subject na pinag-uusapan. Si Yusek Trygib Olivar. Papakita lang natin, kasi nga patas tayo dito sa ating programa, yung mga nababanggit, kung di may affidavit, at least meron pong larawan, at makita po ng sambayan ng Pilipino, sino po yung pinag-uusapan. Ito po si Yusek Trygib Olivar. Mukha pa lang mukhang tibang-tiba na, Ang mukha din ni Martin Romualdez at Saldico, mukhang mongoloid din ang puta. Ito po yung binanggit ni former Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang importansya? Bakit kinakailangan ipatawag? Kaya po natin sinasabing dapat ipatawag dahil naglabas ng para sa akin ay budol na pahayag ang Blue Ribbon. Iimbitahin daw nila si Saldico. Ang tagal ng sinisigaw ng tao, ipatawag niyo si Saldico ngayon lang na nagbitiw na sa Kongreso, na lumipad na sa Madrid, Spain at nagtatago na. Ang lakas ng loob niyong imbitahin dahil alam niyo hindi sisipot Bakit itong mga pinangalanan, hindi niyo imbitahin agad-agad bago pa ito umiskierda, bago pa ito mga ibang bayan, bago pa ito mag-alsabalutan at lumayas din katulad ng marami na dapat na nilang pinatawag noon pa. Kaya mahalaga na pag-usapan natin ano ang relasyon ni Secretary Mina Pangandaman dito kay Undersecretary Trygib Olivar. Tama. Bakit ganun kabilis na i-release yung 2.85 billion pesos na minsan ng request lamang ay may katumbas na agad ng SARO o yung Special Allotment Release Order. Ito sabi ni Nagali Reinhardt. Patulog-tulog nga kaya? Question mark. O kasabwat talaga siya o asawa niya? Yun nga ho yung ating gustong malaman. Si Mafe Nacionales. So, yan po mga kababayan natin abangan natin kung ano po yung isasagot nitong si Trygib Olivar na ito at si Pangandaman dito po sa maanomalya nilang bilyones na pinagkasunduan at nakapagtaka nga bakit ganun kabilis na i-release ng DBM ang budget sa pamagitan ni Trygib Olivar na di umano'y ito po ay sinasabing bagman daw po. Isa sa pinangalanan ng isang executive secretary. Wala naman po ibang executive secretary kundi si executive secretary Bersamin lamang, mga kababayan po natin. So napakalaking sindikato talaga itong gobyerno ni Marcos Jr. Dahil sa kanilang pagiging sindikato gahaman sa pera, napapabayaan po nila yung mga mahihirap nating kababayan. Alam mo, yung binabanata nila na Office of the Vice President, yung ginigipit nila ang budget na halos ayaw nila bigyan ng budget, mga kababayan po natin. Siya po yung isa sa kauna-unahang nagresponde sa Cebu
So kung nagpaplano pa lang si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, yung Office of the Vice President ay nasa Cebu na po upang tumulong, upang magbigay ng ayuda. And kahit sa kalagitnaan ng gabi, no, mga kababayan po natin, ay pumunta po yung ating OBP, no, para maghatid ng tulong medical, grocery, no, at kung ano pang mga basic necessities, basic needs ng ating mga kababayan. Ito rin sinasabi ni Ms. Crisette, no? Sabi ni Ms. Crisette, nagpaplano pa lang si BBM, nasa Cebu na si BP Sara. I can wait for when she becomes our president. Yes, excited po tayo. Dahil ito po ay talagang totoong concern sa kapakanan at sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. Imagine mo, naglindol sa Cebu, sa isang press conference ni Marcos Jr., para bang tinatanong niya ang kanyang sarili o yung kanyang audience na parang naglindol ata sa may lindol pa ata. Diba? Pero ang dami pong namatay. Ang gobernador doon, mga local officials, alos hindi natutulog sa pagmumonitor, nagmamakaawa na baka mag-provide ng mga services para madala sa ospital ang ilan po sa mga biktima. Pero ang national government natin, patila ba patulog-tulog lang. Ang pumunta doon si Gibo Chodoro, na di umano'y gusto rin maging presidente, at itong si Rex Gatchalian, no? Si Gatchalian ng Department of Social Welfare. So sila po yung pumunta. Pero ang tulong napakatagal po. Dahil paano natin nasabi na napakatagal yung tulong? Kasi itong bobong si Bongbong Marcos, no? Gusto pa pagbintahan ng 20 pesos daw yung mga nilindol. So, magbibenta daw po doon ng tagbe 20 pesos na bigas para sa lahat na biktima ng mga nilindol. Biktima ng earthquake. Tanginang yan. Bakit hindi na lang po ibenta ni Bongbong Marcos bakit hindi niya na lang pala ibigay itong 20 pesos na bigas para sa mga biktima? Bakit mo pa gawing negosyo? Tapos, alam naman natin ang 20 pesos na bigas na ito is halos ayaw nga pumakain ng tao. Tapos doon sa hirap na hirap sa buhay dahil nga sa kalamidad na dumating sa kanila, bintahan mo pa ng bigas na halos hindi makain. Bakit hindi mo bigyan niya ng magandang klaseng bigas para ma-appreciate ng mga tao yung pagmamahal ng gobyerno sa kanila? Sapagkat hindi naman yan pera ni Bongbong Marcos eh. Diba? Pera po yun ng taong bayan. So bakit ganyan pa rin ang gustong gawin nitong isang Bongbong Marcos? Napaka walang hiya at napakakapal talaga ng pagmumukha nitong si Bongbong Marcos. Mga kababayan po natin. At itong pagkukunwari ni Ping Lacson, mamaya balikan natin yan. Okay. So, sabi nga natin, totoo po ang sinasabi nitong si Master Sergeant Gutesa. Isang patunayan lang po natin dito sa kanyang mga sinasabi. Sabi ni ex-Marines, no, na nag-deliver daw po siya ng basura kay Ko at kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Residence malapit sa Malacanang. So, hindi po yan dininay ni Martin Romualdez ang kanyang bahay, pero dinideny niya na may nag-deliver daw sa kanya ng pera. And hindi niya talaga ma-deny, mga kababayan po natin. Kasi itong involved din at kasama ngayon sa ipapatawag sa Blue Ribbon sa Senado ay itong si Gabonada, no, na opisyal ni Martin Romualdez, ay sinasabi niya na ito yung bagong bahay ni Martin Romualdez. And sa totoo lang, mga kababayan po natin, itong bahay ni Martin Romualdez ay ginamit na rin po yan, no? Bago-bago lang. Bago matanggal si Chis Escudero, nakipag-meeting na rin siya kay Martin Romualdez sa bahay na yan. Ayan, o. Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Senate President Francis Chis Escudero nagpulong ngayong hapon ng Huwebes sa Aguado Residence sa Malacanang. So, confirm na yung bahay na dinideliveran nitong si Master Sergeant Gutesa ay talagang bahay po ni Martin Romualdez. At hindi po yan madidinay. Yan po ay nasa mga balita po, mga kababayan po natin. So, tugma ang sinasabi ni Master Sergeant Gutesa at hindi po maididinay po nitong si Martin Romualdez at ng kanyang mga alifores. Kaya kahit sabihin nila na yung notary daw po, signature ng abogado ay fake, no? Ito patunay na totoo po yung sinasabi
nitong si Master Sergeant Cotisa. And then speaking of signature nitong abogada na ito, no, na nagnotary, delikado siya na madisbar dahil may mga dokumento pala na lumabas, no, na yung kanyang perma na naka-attach doon kay Sergeant Cotisa ay yun ang original, at ang kanyang bagong perma sa kanyang affidavit, no, sa kanyang request na ipakancel ang documents ni Sergeant Cotisa ay yun pala ang fake. So binago niya ang kanyang perma para masabi lang na fake ang notary niya kay Sergeant Cotisa. So anyway, sa ibang topic pag-uusapan natin yan. Okay, puntahan naman natin, balikan natin ito mga kababayan po natin. Kung saan sinasabi, no, hindi lang pala ghost project ang flood control mga kababayan po natin, kundi pati po sa farm to market road na mga proyekto under the Department of Agriculture, abay ginagawan din po nila ng paraan. Siyempre alam po natin kung sino mga mastermind dyan. Sabi nga ni BP Sara, si Martin Romualdez, mga kababayan, ay hindi lang tumatanggap ng pera mula sa mga flood control sa DPWH, sa ibang ahensya ng gobyerno, pati po sa illegal na sugal. Tangina, walang pinapatawad talaga itong si Martin Romualdez. Sige, panoorin natin. 5 kilometers. Ngayon nasa 9 na. Oo. Magkano na po yung cost ng 9 times 50. 115 million pesos. But for the overall po na na-identify, magkano na po yung cost ng this Yun, as of the moment, yun yung total. So in the whole scheme of things, it's still 0.03%. So hindi naman ganun kalaki. But it's still alarming, dahil kahit maliit, bakit may ghost? So we're coordinating with SecBins sa DPWH, and we might go and visit those areas. I might go personally visit those areas. Depende. Siyempre, I don't want to step on the shoes of SecBins, dahil but of course sobrang busy nga sila. But if they ask us for assistance to look into it personally and visit those areas, although mga remote areas to, then we will do it. Nadadawit na rin sa flood control scandal ang pamilyang Villar. Kasunod ng isyu ng conflict of interest sa kontraktor sa mga proyekto sa Las Piñas. Si Margot Gonzalez magbabalita. Mahigit 200 daw ang sangkot sa flood control scandal ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kasama dyan ang mga district engineer ng DPWH, mga kontratista at mga kongresista sa buong Pilipinas. Ang mga ito, marami daw nilabag na batas. Sa hari ng mga kongresista, una nang ibinunyag ng kalihim na kasama na rin si former House Speaker Martin Romualdez sa kanilang iniimbestigahan. Sinabi naman ni Rimulya na posibleng sangkot din o dami sa anomalya ang mga LGU official. Ang mga nanungkulan ng nakaraang administrasyon, damay rin daw sa investigasyon. Di ba mga kababayan po natin, talagang pilit nilang idadamay ang nakaraang administration na wala namang reklamo sa mga ghost project, Substandard, of course, hindi mawawala yan. Dahil trabaho po yan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Pero kung sabihin na talamak at sobra-sobra yung mga ghost project, nakawan sa Duterte administration, yan po ay hindi nangyari dahil sa takot nila kay Tatay Digong. Ngayon, dahil itong mga Villar ay kumakampi sa mga Duterte, ginagawa nila, ginigipit nila ngayon. At sa bilang kapalit nga po, bilang parang bargaining para lang hindi na kumampi itong mga Villar sa Duterte allies. Ito ang ginawa nila. Tinakot nila, kayang mga Villar ngayon ay pumanig po kay Soto at kay Lacson. Pero time will come. Tingnan nyo yung mga Villar mapaglaro din ito. Pagbigyan lang nila yan. Pero pag malapit na matanggalan ng power itong si Bongbong Marcos, tingnan nyo kung paano gumanti yung mga Villar na yan. Ngayon sinasabit sila, okay yan, dapat lang pagbigyan ni Mark Villar itong invitation sa kanya para i-defend niya ang kanyang sarili. Hindi pa mukha niya talaga sa Marcos administration na isang kasinungalingan ang sinasabing maraming anomalya sa proyekto ng nakaraang Duterte administration. Isa kanila, mga sira-sira na yung nasa Duterte, tumatayo pa. Nauna pa yon. Ayon ng pamilya Villar, partikular ang dating DPWH Secretary na si Senator Manny Villar, si dating Las Piñas Representative Senator Camille Villar, at ang dating senadora na si Cynthia Villar.
Ang tinutumbok ng investigasyon ay ang umano'y conflict of interest sa mga Villar. Pinsan daw na magkapatid na Villar ang kontraktor na nakakuha ng mahigit 18 billion pesos na kontrata sa Las Piñas City. Ang proyektong nakuha nito hindi lamang limitado sa flood control. Because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor, in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Billion, 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. Sir, just Senator Mark Villar or even po si Senator Cynthia? No, well, they're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Opo, even isa lang. Congress